Brilida de Quintos. Nagkaroon po sila ng limang anak noon at isa na po doon si Teodora Alonso, nanay po ni Dr. Jose Rizal. Alright? So ngayon po magbalik po tayo kay Jose Alberto Alonso. Si Jose Alberto, unang anak na lalaki sa unang pamilya ni Don Lorenzo, that's why siya po yung ika-apat na generation na nagmay-ari at tumira dito sa bahay po na ito. Di ko na lang unang ito po si Jose. Fourth generation po na nagmana ng bahay, paboritong uncle ni Jose Rizal na nagturo sa kanya ng sports na fencing. Naging ambassador po siya before. And then, katabi po niya, yung kanyang asawa, si Teodora Formoso. Si Formoso, siya po yung kinulong dito sa kwarto dahil sa kanyang pagtataksil kay Jose Alberto. So, yung wife po ni Jose, si Teodora Formoso. And then, yung dalawa naman po nito, ilan din sila sa mga tumira o nagmayari po ng kasabingan. Kaya lang, hindi po sila kamag-anak or related po sa mga Alberto. Kasi po yung story naman po niya, yung second part ng house, din now Italian restaurant, ang nagpatayin po rin originally ay si Jose way back 1800s. Di ka na naunan na pag-desisyonan din ni Jose na ibenta ng buo yung bahay. So yung nakabili po si Doña Magdalena Arevalo Leiva, may isa siyang anak na babae, dito po niya pinamana ng buo yung bahay kay Doña Isabel. Kung mapapansin niyo po, may suot siya na crown. Isa po siya sa mga naging carnival queen noon, Queen of Luzon. Ang carnival queen po sa panahon po natin, binibiling Pilipinas. Ayan. So si Doña Isabel, nagkaroon po siya ng asawa na Espanyol na nagangalang Macario Marco. Later on, they were also blessed with one daughter. Ito naman po si Doña Pilar. And then ito po si Doña Pilar, bigla na lang una, nagkaroon din siya ng asawa. Na nagangalan naman pong Zoilo Alberto. So, pamilya po kayo sa apelido. Alberto po yung apelido na asawa niya dahil siya po pamangkin ni Jose Alberto Alonso. That's why itong bahay, binente ng mga Alberto, ikinalaunan na ibalik din po sa pagmamayari ng mga Alberto. That's why yung pinalabo na, ang tawag nga po nila sa bahay na ito, Alberto's Mansion. Okay? Yung original nila na bed. So, normally before, ang typical type of beds ng mga Filipinos, tinatawag po siya sleeping machine. Kasi nga po, dito po sa kama, napapalibutan na po yan ng kulambo. So, diretso tulog na po kayo. And then, kung mapapansin nyo din po, maliit lang yung kama nila. Kasi po yung mga Filipinos po talaga noon, sadyang maliliit lang. Actually, ang average height po ng mga Filipinos before, nasa around 4 to 5 feet tall. So, maliit lang po talaga. Alright, so by the way, dito po sa kwarto na to, kinulong si Teodora Formoso ng asawa niya. Diyan na po inihulog yung kanyang sulat. At nakunan nila po ba yung movie na General Luna? Meron na po ba nakapanood dito? Okay, so yung movie po kasi na General Luna, isa po ito sa mga naging film location po nila. Ito pong bahay na to. Dito po sa kwarto, dito po yung office ni President Emilio Aguinaldo. And then kung naaalala niyo yung pinaka-iconic na scene from the movie, yung pagkamatay po ni General Antonio Luna, sa may courtyard po namin sa ibabang bahagi ng Kasabingan, dun po kinunan yung scene na yun. Dun po siya pinagbabaril at pinagtatagaan. So, sa mga nakapanood po ng movie, dyan po yun, kinunan yung pinagtataganga at pinagbabaril si Antonio Luna, played by John Arcilla, one of the great actors po natin sa panahon natin ngayon. Ayan. So, pero sa movie lang po yun wala po kami kinalaman sa pagkamatay niya. Ayan. Kasi dyan sa mga sa Baliwag Una na itayo naman po siya way back 1898 sa pagmamayari po ni Kapitan Fernando Vergel de Dios. Yung may-ari po niyan si Kapitan, nagkaroon din po ng dalawang asawa noon. Gusto po pala no, yung dalawang asawa. Hindi naman po nila pinagsasabay. So yung una niya pong asawa, pangalan po Carmen Costa de Leon. Sila po ay biniyayaan lamang ng siyam na anak. Lamang po, kasi po si Carmen nagkasakit. Unfortunately, namatay po si Carmen. So matapos po yung isang taon ng kamatayan ni Carmen, si Kapitan po nakapag-move on siya agad. Kaya muli po siya nag-asawa. Yung pangalan po ng second wife niya, Angela Nunez, kung saan sila naman po biniyayaan na lamang ng isa. Isang dosena.
na natayo sa may Binondo, Manila, year 1889 by Don Miguel Amatria. Katabi lang po siya actually ng Binondo Church. Kaya lang po yung original na Hotel de Oriente, isa po siya sa mga nabomba during the World War II. So na-wash out po yung original building. Pinalik po namin dito sa resort, kaya lang hindi na po as a hotel. Right now po kasi yan yung aming main convention center. Diyan po ginanap ang APEC Summit Meeting year 2015. And then, one of the first luxurious hotel din po siya kasi po yung Hotel de Oriente, isa rin po ito sa mga kauna-unahang buildings na nagkaroon po ng linya ng elektrisidad, ay kalawa naman po na nagkaroon ng linya ng telepono. Yung first mo na nagkaroon ng linya ng telepono, Malacanang, ang telephone number po nilang ginagamit before, telephone number 1, nasa Hotel de Oriente, nasa kanila naman po yung number 2. Malamang sa malamang, sila lang din po yung nagtatawagan. Ayan po, yung Hotel de Oriente po natin. By the way, yung nadaanan po natin, kasunod ng Casa Baliwag, yan po yung Casa Binondo to from Binondo, Manila, which is right now, isa po sa mga bahay paupahan dito po sa resort. Meron po yung 3 kwarto, good for 6. So pag sinabi niyo pong bahay paupahan, yan po yung mga bahay na maaari niyo po rentahan dito sa resort kung gusto po nila na mag-overnight stay po dito sa amin. So kung interested po sila na malaman yung mga rates ng mga rental houses, maaari niyo po itong i-check sa aming website. Pwede din po kayo mag-ask sa reception, sa reservation agents po natin. So once again, Casa Binondo to from Binondo, Manila. Stay po tayo. Okay. So for our second house, ang bahay po sa inyong harapan, ito naman po yung aming Casa Quiapo na nagmula po sa Quiapo, Manila. Naitayo po ito way back 1867 sa pagmamayari po ni Don Rafael Enriquez. At ang bahay, dinasan niyo po siya ni Felix Rojas E. Arroyo. Siya po yung kauna-unahang Pilipino na nag-practice ng architecture sa bansa po natin during the Spanish era. At sinasabi nga po nila, ang bahay na ito daw po yung pinakamalaki at pinaka-eleganteng bahay na natayo noon sa Quiapo, Manila. In the year 1908 to 1926, ito po yung nagsilbing first building ng University of the Philippines School of Fine Arts, kung saan ilan po sa mga national artists natin, produkto sila ng eskwelahan po na to. Katulad na lamang nila Carlos Botong Francisco, Guillermo Tolentino, Tomas Mapua, at Fernando Amorsolo. Kaya lang po nang mailipat na ang Fine School ng UP sa Padre Paula Street, Manila, ito pong bahay ginamit na lamang bilang iba't ibang establishmento. Katulad po sa second floor, nagkaroon po dito ng bowling alley at nagkaroon din po ng girls and boys dormitory. And as of now, ang Casa Quiapo po nagsisilbi na siyang art space ng Bellas Artes Project. So, ang Bellas Artes Projects, isa po yung non-profitable art association. Pinamumunuan po siya ni Ms. Jom Acusar, isa sa mga anak po na babae ni Mr. Jerry Acusar. So, bago tayo tuluyan pumasok sa bahay, makikita niyo po dito, dalawang uri ng pintuan. Ito po yung malaking pintuan, ang tawag po dito Puerta Mayor. Daanan po siya ng mga karawahe at kabayo po before. At ito naman po yung maliit na pintuan, ang tawag po dito ay Pustigo. Daanan po ng mga tao. So kung mapapansin niyo po yung Pustigo, maliit lang, mababa lang po siya. Ganyan lang din po katataas yung mga Filipinos po way back. So mag-ingat po tayo sa pintuan na to. Gawa po yan ng mga magdudukit from Betis, Pampanga. Yes, kilala po ng mga magagaling na maglililok. For sale po sila, yung dukit, there is a Kapampangan word which means in Tagalog oaklit or curved in the woods. Ayan. So, yung pinakawakal po dito na naka-display ngayon dito sa bahay, yung version po ng solarium na yan. So, yung kung solarium na yan, nagkakaliga po siya ng 14 million. Pwede po kayo mag-picture po po, so kung kailangan kayo. Do not go here. Ayan, yun nasa gitna. Oh, marami namang replica niyan sa Shopee.
For sale po, yes. Mamayang gabi kayo balik na. Meron po, may wallet vendor. Tawag po namin dyan, Omago River. So yung tubig po niya, nagagaling po siya sa may bundok po na yun, ang bundok natin sa dagat. In English, ang tawag po doon brackish water. Dito po sa Bigak, tinatawag po siya na wawa or sabang, pero sa ibang province, tinatawag po yan na alabang. So bakit po naging alabang? Pinagsamang tubig alat at tabang, kaya po siya naging alabang. So yan po yung Omago River. And then yung tulay naman po yan, yung tulay na madalas madaanan ninyo, inspired naman po yung tulay na yan sa kauna-unahang footbridge sa Paris. Kung tawagin po siya doon ay Pont Nou. Dito po sa resort, to make it more Filipino, tinatawag po namin yung tulay ni Lola Basyang. Kaya po sa may pinaka-lower part ng bridge, dito po sa may kabilang side, makikita niyo po yung mga mythical creature na karakter sa story ni Lola Basyang like Capre, Manananggal, and Tikbalang. And then nandito din po sa side na to, yung rebulto ni Lola Basyang nagbabasa sa mga kabataan. Kilala niyo pa po ba si Lola Basyang? Ayan, yes naman po, no? So, kung kilala niyo po talaga siya, alam niyo po ba na lalaki po talaga si Lola Basyang? Ayan, so kasi po yung Lola Basyang, isa lamang po siyang pen name. Sagisag panulat lang po siya na ginamit ni Mr. Severino Reyes. Isa po sa mga kilalang manunulat ng basa natin na siya rin sumulat ng mga storya na kinukwento ni Lola Basyang. According to him, dahil kaya daw po niya ginamit yung pena na Lola Basyang kasi po yung mga kabataan mas nakikinig sa kwento ng lola nila compared sa mga kwento ng lolo nila. Ayan. So si Lola Basyang karakter na taga-kwento lamang po siya. Po yung nade-develop. So malaki pa yung isasakop niya. Bahay na bato na naitayo po noon sa Onisan, Quezon Province. Noon po pag yung bahay ninyo gawa sa bato, meaning isa po kayo sa mayamang pamilya na nakatira sa lugar ninyo. So itinayo po yan year 1839 pag may-ari ni Antonio Maxino. Meron po siyang lihim na lagusan noon sa kanyang original na location. So may underground tunnel po yan. Yung tunnel po na yan minsan ginamit ng pamilya ni Antonio nang sila po ay tugisin ng mga tulisan. Unfortunately, yung lihim na lagusan, na-discover po siya ng mga tulisan. That's why yung pamilya ni Antonio, nasukol po sila. And dun po sa may underground tunnel na yun, dun sila pinagpapatay. Pero sa malagim na sinapit ng pamilya, may isa pong batang nakaligtas. Ang pangalan po niya, Carmen Maxino. Ayan. So, ngayon po, sa ibabang bahagi po ng bahay, yan na po yung aming Filipino restaurant. Kusina ni Nanay Maria, sa second floor po, ay yung bulwagan or function room po natin. Pero sa ngayon po, pansamantala yung ating kusina ni Nanay Maria, nasa may Hotel de Oriente po siya, sa Binondo Hall. So kung gusto niyo pong mag-dinner po doon, mag-lunch, open po yon. 12 to 4, 6 to 10 naman po. Okay? Nililipat po dito sa resort. Tinayo po itong bahay na ito, yung isang sa pagmamayari po ni Don Policarpio Pelayo. And then, year 1961 nang maging makasaysayan po ito ng gamitin ng ating national artist for film, sa Direk Jerry De Leon, para po sa kanyang immortal epic movie, Noli Me Tangere. Ang bahay po na ito, nagsilbi siyang tirahan ni Kapitan Tiago at ni Maria Clara, ilan sa mga karakter sa nasabi pong pelikula. At sa ngayon po, ang Casa Candaba, yan na po yung main office ng Las Casas. Okay? Mexico na nagmula po sa may Mexico, Pampanga din. So yung Casa Mexico po, yan po yung natatanging bahay dito sa resort na hindi natagpuan sa kanyang original na location. Kasi po yung mga parts ng Casa Mexico, natagpuan na lamang po itong baklas-baklas sa isang junk shop. Kung saan sa junk shop, doon na din po nila binili yung mga parte po ng bahay. Nang mailipat po siya dito sa resort, naging malaking palaisipan po sa kanila paano nila mabubuo muli yung bahay since hindi po siya nakita na nakatayo siya na buo. So ang ginawa po nila dyan, nagsaliksik sila regarding sa house, mabuti na lamang nakakita sila ng lumang larawan. Yung old photo po na yun, yun po yung ginamit nila as their basis sa muling pagtatayo ng Casa Mexico po. Dating reception area ng Las Casas. Okay? Doon po tayo sa may third house natin, ang Casa Bizantina. Isa po yan sa mga first class hotel dito sa resort. Tara po. Ang bahay po sa inyong harapan, ito naman po yung ating Casa Bizantina, also known po as the Casa Binondo 3, na nagmula din po sa may Binondo, Manila.
So, yung bahay po nito natayo siya way back 1890. Pagmamayari po ito ni Don Lorenzo del Rosario. At ito po yung kauna-unahang tatlong palapag na bahay na natayo po sa may Binondo, Manila po before. Dinasan niyo po ito ng isang Spanish architect na nagngangalan pong Juan Jose Hervas y Arizmendi. Siya rin po yung original na nagdesign nyo ng Hotel de Oriente. That's why kung mapapansin po ninyo, may pagkakapareha po yung architectural design niya sa ating pong Hotel Oriente. So, year 1914 to 1919, inukupahan po ito ng Instituto de Manila for their primary and secondary education. Nang malipat po sila sa Sampaloc, Manila, mas nakilala po sila bilang University of Manila or UM hanggang sa ngayon. So, nang mailipat po dito yung bahay, nung in-inspection po nila itong Kasabay Santin, na-discover po nila na sa third floor po ng bahay, meron po itong mga architectural designs na nababalot sa true gold leaf. Tunay na ginto. Kasi po ng mga unang panahon, hindi pa po uso yung paggamit ng gold paint. So, tunay na ginto po talaga ang gamit nila na palamuti sa kanilang mga bahay. So, as of na po, ang Kasabay Santin, isa ito sa mga first class hotel namin, premier hotel. Meron po siyang 7 kwarto, kaya po siyang i-occupy ng 16 na katao. Kung rarentahan nyo nga po itong bahay, may inclusions po yan na full butler service, standard cocktail and breakfast na nagkakahalaga po ng 169,000 per night. Ayan. So, dito po tumuloy sila Vice Ganda noon. Ayan. Sa Jeronimo, dito din po siya nag-check-in before. Pasok po tayo. Tingnan po siguro sa loob. Remove na lang po sa may gilid. Nanggit po munang 50 informal settlers family. So, bago nga din po siya mailipat dito, sila pa rin po yung nakatira. During that time nga po nagbinisita nila itong bahay, ang nadatang po nila dito iba't ibang division. Kada division may mga pamilya po na nakatira. So, sobra po talaga na napabayaan na itong Casa Bizantina. Kaya, nang mailipat dito, napagkasundan po nila na baguhin nga yung interior design. Hindi na rin po kasi nila ma-recognize yung original na interior design ng bahay. Pero yung mga makikita din po sa labas na part po niya, yan po yung original niya na parte ng bahay na ito. Mostly yung mga wooden parts, yung hagdan din po dito, original din po siya yan. And then, back to the mga gold leaf po sa may pillars, yung mga pamilya po na nakatira dito, hindi nila actually alam na gold leaf, tunay na ginto. 18 carats of gold na po, yung mga nakalagay sa may pillars. So, ang ginawa po nila, yung iba pinagpakuan, yung iba po ay pininturahan. So, since gold leaf nga lang po yun, once na may ginawa po kayo, may matatanggal po siya. So, during that time nga daw po na pinakuan nila yung pinaka-column po, may nalaglag na tipa dun sa may column, sa may ano po na, ng pillar. So, and then, dahil din nila alam na ginto yun, ang ginawa, tinapon yung nalaglag na tipa. Hanggang ngayon, hinahanap po namin. Sa akin kasi. Ayan, so, sayang po, kung na-preserve lang sana, makikita pa rin siya. Ngayon po, may makikita pa rin kayo, kaya lang touches of gold na lang, konting-konti na lang. Kung hindi niyo alam na may gold doon, hindi din siya mapapansin. Pero meron pa rin naman po, natira, out of the gold leaf na nakalagay sa pillars po. Sa third floor nga lang po siya. So, dito po sa iba, makikita niyo po dito yung mga mosaic. Ayan. So, ganito din po yung makikita niyo sa Hotel de Oriente. Ang pinagkaiba lang po nila yung materials na ginamit. So, dito po sa may Kasabay Santin, ang ginamit po dito na materials, stained fiberglass. Sa may Hotel de Oriente, wood mosaic naman po. All natural color of woods. So, yung artist po na gumawa nun, pareha lang po. Mga kababaihan, all women, vocals po dito sa Bagang Bataan, yung nagtulong-tulong na gumawa po lahat ng music na makikita nyo dito. Even the town music po na makikita nyo sa may island po namin. So, sila po lahat ng gumawa. So, replica din po siya ng ilan sa mga national artists po natin. Lagi nasa wall po na yan kay Felix Resurrección Hidalgo, Labarca de Corriente. Ito naman po kay Carlos Botong Francisco, titled Pista sa Ngayon. More on for picture taking po to. So, you can take photos na po. Hindi na po tayo akit sa second and third floor. Dito lang. Okay, 1, 2, 3. Ano ba? Okay, 1. So, sila po yung nagsasabi pillars or foundations ng mga bahay or buildings po before. Pero dahil replica na nga lang po siya, as of now ay additional design na lang po yan.
po ni Don Hilarion Santiago Esquivel. Tinawag po siya na White House sa lugar nila, hindi po dahil kulay puti, pero dahil yung first mayor po ng Jaén, dyan po tumira sa bahay na yan. Kung mapapansin nyo nga din po, sa bubungan na bahagi may makikita po kayo ng mga tila corona. Ang tawag po nila sa mga tila corona na yan, acroterion or crown calados. Isa po siyang status symbol na nagsisimbolo na yung pamilya nakatira po sa bahay ay galing sa mayaman at prominenteng pamilya. Pag uwi niyo po sa bahay niyo, magpalagay na din po kayo ng mga acroterion. So, yun na nagmula po sa may Luna, La Union. Ang Casa Luna na itayo po ito year 1850. Pagmamayari po siya ni Don Promitivo Novicio na tiyuhin po noon ng magkapatid na Luna. Si Antonio Luna, dati po nating general, at si Juan Luna, one of the Philippine Master of Arts. Ang Luna La Union, dati po itong namakpakan La Union. In the year 1906, pinalitan po nila ito ng Luna La Union para pagbibigay recognition sa magkapatid po na Luna. And in the year 1942, yung bahay po na ito, nagsilbi siyang garrison or headquarters ng United States Armed Forces in Northern Luzon. Dito po nila plinano paano nila dadakipin si General Tomoyoki Yamashita. Siya pong namuno sa sandatahang hapon po noon. By the way, naalala niyo pa po ba yung dalawang uri ng alipin natin before? Tagigilid. Yes, and? Baka po absent tayo ng tinuno. Ayan, aliping sa hagigilid po at aliping na mamahay. Yun po yung dalawang uri ng alipin po natin noon. So kaya ko po yun nabanggit kasi po pagpasok niyo po sa may second floor ng Casa Luna, may makikita po kayo doon daanan sa gilid. Yung daanan po na sa gilid na yon, nakapalibot po yan sa kabuuan ng second floor. Ang tawag po doon, volada. Ang volada, yun po yung nagsisilbing daanan para sa mga aliping sa gigilid. So from the word itself, sa gigilid, literal, yung mga aliping sa gigilid, sa gilid lang po allowed na pumasok para makaikot sila sa loob ng bahay. So bakit po ganun yung turing sa kanila noon? Kasi po, yung mga aliping sa gigilid, sila daw po yung pinakamababang uri ng tao before. Sila po yung mga tao na nadakip sa gera, kaya wala po silang mga sariling ari-arian. Magkakaroon lang po sila ng properties kung sila po ay pamamanahan ng amo nila dahil sa sila ay masipag at tapat. Ang masama pa po nito, ang mga aliping sa gigilid din po, noon wala din silang sweldo. At the same time, sila din po ay naibibenta o di kaya pinangre-regalo. So, slave po talaga yung turing sa kanila. Yung mga aliping na mamahay naman po, sila naman po yung mga ordinaryong Pilipino na napagkasundong manilbihan sa mga taong mas nakakangatangantas ng pumumuhay compared po sa kanila. Meron po sila mga sariling ari-arian at tanging sila lamang po yung uri ng alipin na maaaring manilbihan ng harapan sa kanilang mga amo. So, ngayon po yung bahay nito, ito na nga po yung Antique Museum ng mga antigong collection ni Mr. Acosar. Dito na po makikita yung mga planchang di uling. Nakakita na po ba kayo before? Ayan, planchang di paa. Nakakita na po ba kayo? Ayan, so mamaya po, ipapakita ko sa inyo, i-demonstrate ko pa po kung paano siya gamitin. Pati na rin po yung kanilang toilet, casillas. Ito, sarap po kayo mga barber's chair. Barber's chair. Yes po. And then, ito po yung upuan, kung tawagin ay galinera. So, it comes with the root word galina. Yan, galina means chicken. Kaya po sa ilalim po ng galinera, may cage na lagayan po ng mga manok. Yan, so, dyan po nila nilalagay yung mga manok nila. Kasi nga po noon, even yung mga panabong na manok, nananakaw po siya. So, ang ginagawa po, dito nila nilalagay. And kapag yung bisita nila, may dalang manok, dyan po nilalagay sa galinera. Okay, so, hagdan nila noon. Sinadya po nila kasi nga po noon, uso yung tulisan. Yan, so, pero po yung mga tulisan, hindi sila kaagad-agad makakaakyat. At the same time, pag nasa itaas na bahagi yung may-ari ng bahay, madali nila, may tutulak pababa. So, kaya po ganyan yung mga hagdan noon, matatalik. Yan, so ito po yung yung plancha. planchang de paa. Okay. Ito po yung prinsa de paa. Nauna po ito bago tayo magkaroon ng mga planchang di uling natin. So, paano po nila ginagamit itong prinsa de paa? So, una, dito po sa may kahoy na to, i-roll nyo ng maayos yung mga damit po ninyo dito sa may kahoy. So, pag na-roll nyo po ng maayos dito yung kahoy, next step nyo po is ilalagay nyo itong plancha sa may lugar kung saan makakakapit kayo. Normally sa may bandang bintana. So, una po kasi ilalagay nila yung paa nila dito sa butas. Yung ikalawa po sa ibabaw, magbabalansin po sila dyan at pagkikiskisin po nila itong dalawang kahoy. Okay? So, pag pinagkiskis po nila yan, automatic mag-create siya ng friction. Friction po yung gumagawa ng init dahilan para mainit at maplansya ang mga damit nila. Kaya lang, matagal po bago matapos. Inaabot ng
3 to 4 hours para ma-plansya niyo po yung isang damit. Isang pirasong damit. So imagine that. 2-in-1 purpose. Exercise na din po ng mga kababaihan. No wonder kung bakit balingkinitan yung mga katawan nila before. Alright, so by the way, at andito po yung maleta po noon. Samsonite. Ayan, so ito po yung, it starts with letter T. Naalala niyo po ba tawag dito? Ito po yung Tang Pipi. Yan. So, Tang Pipi ang tawag po dito. Dito po nila nilalagay yung mga damit nila pag babiyahe po sila. At very limited lang yung clothes na malalagay nyo kasi maliit lang po yan. At the same time, yung lock po niya is lubid lamang. And then, kung buhatin po nila, kinikiling nila sa kinikiling nila like this. And sometimes po, lalagay sa ulo kapag mainit. Ito po yung Tang Pipi. Okay? Meron din po tayo ditong chest or baul. Yan. At sa ilalim din po ng kama, nariyan po ang Arinola. Arinola ni Lola. Maliit lang po siya. So, punong po agad. Ayan. Aside from that, may trivia din po ako sa inyo about abanicos. Okay. So, aside po kasi sa pang-cover ng mga mukha nila itong abaniko pagtatawa or ngingiti sila. Aside from that, even the way ng pag-handle po ng abaniko ng mga kababaihan noon, may meaning po. So, kapag yung babae, hawak niya po yung abaniko niya sa kanang kamay niya, ibig sabihin po nito, handa na siyang magnobyo. Pwede nang ligawan, pwede nang mag-asawa. And kapag nasa kaliwa naman po, opposite naman po yan. So, ibig sabihin naman po noon, may nobyo na or taken na yung babae. At pati po yung bakal at bilis ng paypay, may meaning din siya before. So kapag yung babae may kaharap po siya ng lalaki or kaharap niya yung nandiligaw sa kanya at mabagal po yung paypay niya sa kanyang abaniko, ibig sabihin, hindi niya gusto yung nandiligaw. So ganun po sila mambasted before na hindi sinasabi directly. Mabagal na paypay lang. Gets na po yun na nandiligaw sa inyo. Pag mabilis naman po yan, so, ibig sabihin naman po nun, gusto niya or sinasagot na niya po yung nandiligaw sa kanya. Ayan, ganyan po yung nangyari kay Clyde, na naman po kayo Maria Clara at Ibarra. Ayan, so na-misinterpret po ni Fidel. Mag-ingat lang po no, may mga parts po talaga nabasa kasi po umaanggi dito sa loob. Gym yata ito. Gym? Hindi naman sir. Sama-sari lang yun dito. Ayan, so meron po kayo makikita dito mga ice crushers. Pwede po kayo pumasok, no? Everyone. Pero po hindi kayo mabasa po dyan kasi basa po yung halo-halo po before, oven. Yan po yung kanilang fruit juicer. Yan. Yan po yung pampiga din po ng grapes for winemaking. Meron din po tayong poso. Nakagamit po kayo ng bombahan. And then scale, timbangan, meron po that, nagkaroon po tayo ng ganito. Ito po yung unang planchong di uling. Ang tawag po dito, prensa de corona or simply just prensa. So, kailangan niyo po ilagay yung uling niya sa may ibabaw, katulad po nun. And then dito po magsususok kayo ng kahoy to serve as your handle. So, ito po yung first, prensa de corona. After that po, are you guys familiar po with this one? Yan. So, yan po yung pinaka-familiar po yung mga guests. So, sa loob po, ilalagay yung uling at the top of your clothes. Kailangan nyo po lagyan ng dahon ng saging para madulas at the same time, mabango po ito. And then after that po, nagkaroon siya ng portable. Travel size. So, ito po, maliit na version siya noon, pero mabigat din po. Halos kasi bigat siya ng malaki. And then, nagkaroon din po siya ng ganito. Okay? Mukhang electric po, no? Like yung ginagamit sa panahon natin, pero uling pa rin po ang gamit nila with this. Kasi po sa may ilalim po niyan, meron pong compartment dyan, nalagayin po ng uling. Nahatak po ito, ilalagay niyo sa loob yung uling ninyo, papatong niyo sa ibabaw yung plancha, pero mag-transfer yung heat. So, wireless po siya. Mga cordless. Ayan. So, ano po yung pinaka-famous brand ng sewing machine? Singer, of course. So, we have Singer sewing machine po dito. Ito naman po, pangkulato ng malalaking block ng ice. Meron din po tayo dyan mga longs, display cannon, and then fire extinguisher. Ito pong dalawa na ito, fire extinguisher, mukha siya oxygen tank. And then meron din po tayo dito scale at pang-collect po ng gatas ng baka. Okay, so are you familiar po with the word castle? Ayan, nalag-lag, sorry po. 3 million. Hindi naman sir. Buhay pa siya. Ayan, so back to our story. So familiar po kayo with the word casellas? Yes. Ano po yung casellas? Toilet, CR. Okay. So yung casellas, makikita niyo po yan doon sa may huling room. Gawin niyo, diretso sa ilog. Kung hindi naman po malapit sa ilog yung bahay, wala pong problema. Ang gagawin po ng mga Pilipinas noon, mabuko kayo sila ng malalim. Ang problema lang po in other provinces sa Pilipinas daw po before. Sa Hukay, nandun na rin po yung mga alagang baboy.
Dalawang